Kamusta kayo mga kakambing? Nagtatay ba yung mga alaga nyo ngayon na umuulan-ulan? O meron ba kayong kambing na parang hindi gumaling-galing yung pagtatay nila? So yan, pag-usapan natin ngayon kasi marami tayong mga ka-group sa ating Facebook na kapwa magkakambing na nakakaranas ng mga nagtatay daw yung kambing nila. Minsan pa nga, meron daw na umabot na ng 1 linggo, mahigit pa, na hindi gumagaling yung pagtatay ng kanilang mga kambing. Ngayon, dito, ang ibabahagi ko sa inyo sa aking video ay yung mga karanasan ko simula pa noong 2018. So ano tayo, kwentuhan tayo. Maganda kayo ng ballpen at papel at baka sakaling makatulong sa inyo ang mga ikukwento ko dito o ang aking mga isi-share. Ayan, 2018 kasi nag-start ako ng kambing. Dalawa pa lang yun. So wala na sila dito ngayon dahil napakatagal na nun. Yung dalawang yun ay naibenta ko na. So nung una ko silang dalhin dito ay pinakawalan ko sila sa kamotehan. Yung kamotehan na yun talagang inubos nila at yun yung naging cost ng unang pagtatae ng aking mga kambing. So sabi, wag ko daw pakainin ng kamote at pag nasobrahan daw talagang nagtatae. Ngayon, dahil nga hindi pa ako marunong nun sa pagkakambing, ay ginawa ko, nagpapastol ako ng umaga. So mga 7 AM, 6:30 kan nilalabas ko na. Ngayon, sinabihan ako ng aking vet na dito, kasi may nakilala akong vet sa bayan, na pagka daw ipapastol ko, mga 9 or 10. So, mas maganda raw 10 para naarawan na. Nang sa ganun, yung mga damo ay wala ng hamog. Yan, di ba? Yung hamog kasi sa umaga, di ba, makikita nyo, basa-basa pa yung mga damo. Kaya, ang mga kambing, nakakain nila yon na isasama nila sa kanilang digestion. I mean, na minsan ay meron pang mga kasama yun na parasite na gumagapang pa dun sa damo. So isa yan sa pagiging magiging cause ng pagtatae. Yan. Tapos syempre naranasan ko nun maruming tubig. Yan. Sabagay hindi naman nila iniinom pag madumi yung tubig. Kaya okay lang yon. Sa tubig madedetermine ng mga kambing mo kung ito ay malinis para sa kanila. Okay, so sa isa pang cost ng pagtatae, syempre, kapag hindi ka nagpupurga. Ayan, pag ang kambing mo ay binubulate na, at talagang napakarami na ng parasite sa kanilang tiyan, ay doon na nag-uumpisa ang mga pagtatae nila. At hindi lang yon, pati pagpangit ng balahibo nila. Ayan, so ngayon mga kakambing, demo tayo, demo. Dahil ngayon ay galing ako sa bayan, marami ako inasikaso. At syempre, may ready tayong pagkain. Ayan, nakikita nyo ba yan? Yung pagkain na yun. Yan ay kinuha ko nung isang araw pa. Kaya nakita nyo medyo nadidilaw-dilaw na. Ayan o. Kasi kahapon may meeting ang aming Farmers Association at saka ang iba pang farmer na walang asosasyon ay nag-meeting kami din sa barangay. So meron ako mga pagkain na reserba para sa kanila. So binigay ko na yung para kahapon at na air dry na yan. Yan. Ano pag sinabing air dry? Yun yung nakabitin lang sila at para mahanginan at mawala yung mga hamog-hamog nila, mga tubig ulan na nandyan, para pag kinain sila ng kambing ready na, 'di ba? Tapos mapapansin nyo, nakaangat sila sa lupa, di sumasayad sa lupa, nang sa ganun maiwasan yung paggapang dyan ng mga parasites. Okay, so ngayon naman syempre mga kambing ko ay lalabas ko na. Ang oras ngayon ay magtatanghalian na, 'di ba? Okay lang yan, at least natuyo-tuyo pa yung mga damo na nasa paligid niyan, yung tira nila kahapon. Ayan, naarawan kasi kakainin pa nila yan. Pag nakita nyo yan, mamaya ngunguya-nguyain nila yan. Yan. Pero syempre sa demo kong ito, ang uunahin nila sa tingin ko ay ito mga santol. Yan, mga laglag na santol. Yan din yung isang dahilan kung bakit nilalabas ko sila ng tanghali na, para nainita na yan. Yung mga kung may bulate man yan na gumagapang, syempre patay yun sa init ng araw. Okay? So medyo kulimlim ngayon. Kanina mainit kumukulimlim na, baka umulan mamaya. Kaya palabasin natin sila. Tapos pagka nakita nyo kung paano sila kumain, check din natin yung kanilang kulungan at tingnan natin yung kanilang mga dumi. Okay? So bago yan, tingnan natin sila at tingnan natin kung ano uunahin nila. Diba? Sabi ko sa inyo mga kambing, karamihan pumunta sa santol. Santol. Dalawa lang ang pumunta sa napier, yun yung magshota. Pati ate Barako, si Walter sa santol. Ayan, si Dora
santol ang kanilang inuna at saka yung mga laglag na langka. So nakikita nyo po sa actual na raw video, paglabas nila, yan ang inuuna nila. Ngayon, hindi ako ganun katiwala sa pagpapatuyo ko sa kanila o pagbilad sa araw nito. Syempre nagsisigurado pa rin tayo, kaya meron tayong schedule ng deworming. So sa katapusan ay ako yung magde-deworm na uli. Sa mga hindi buntis, gagamit ako sila ng albendazole, at sa mga buntis gagamit ako sila ng fenbendazole. Yan yung mga dewormer ko na binili ko from Zoe and Zio. Okay, sorry, ang ingay na ating mga manok, kasama kasi ng kambing yan dito eh. Ayan, so yung albendazole sa hindi buntis, at sa buntis naman ginagamit ko ay fenbendazole. At kung sakaling meron ako mga may balakubak na kambing, yun naman ang ivermectin ang ginagamit ko. So may separate video tayo para doon. Pasyalan nyo na rin sa aking playlist na Goat's Health. So ganyan yung mga ginagawa ko para ma-prevent yung pagtatae. Ngayon, paano naman kapag yung may nagtae na? Nagtae na yung iyong kambing, so paano yung gagawin mo? Ginagamot ko naman yan kapag sila ay mga ganito kaliliit, bisiro pa, ito 4 months po yan, malaki lang talaga. Yan, pagka mga ganito pa kaliliit ay ginagamitan ko ng Cotrimizin. Cotrimizin ay yung sa baboy, yung dilaw yung lalagyan. Tapos kapag yung mga inahin na, yung barako malalaki, gumagamit naman ako ng Scorex, yung tablet. Ayan. Kung gusto nyo na makabili nun, meron si Zoe and Zio, nagde-deliver sila through LBC. Ayan, so order kayo sa kanila. Yun ang ginagamit ko matagal na. At syempre bihira akong gumamit nun dahil nga syempre pinaprevent natin ang pagtatain nila. Kaya naiiwasan ko yung paggamit to, nakakatipid na rin ako. Okay, so ganun yung mga ginagawa ko dito. At syempre pagka nagtatae, syempre pag matagal yung pagtatae, ginagamitan ko rin sila ng electrolytes para hindi sila ma-dehydrate. Kasi pagka na-dehydrate sila, mas mahirapan sila maka-recover at hindi nila kakayanin yon at maaari silang mamatay. Okay? So yun po, yun lang ang mga ginagawa ko dito sa farm. At kung gusto niyo nang gumamit ng natural na pampagaling ng pagtatae, di gamit kayo ng oregano, bayabas, langka, daon na saging. Pakainin nyo sila nun or katasin nyo yung oregano, yun yung painom nyo sa kanila. Diba Mama Brown, nag-i-enjoy ka sa santol. Yan, kaya malinis tong farm namin wala masyadong kalat na santol, mangga, dahil nga sila na kumakain. Yan, busog na sila, malinis pa ang farm. Tingnan nyo naman, wala na yung mga damo, unlike dun sa labas. Madamo pa, diba? So ganyan, sana kahit paano ay nakatulong ang konting kwentuhan natin dito para naman makatulong tayo sa mga kapwa magkakambing natin na nag-i-struggle pa sa kanilang pag-manage